Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutukan ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiw dahil arangkada na. Batang nilalambing lang daw ni Ninong, iba na ang isusumbong. Nakatwala niya si Rodney. Pinaghahalikan nga daw yung bata. Hindi mo bibigyan ng maling isip kundi mo nagkitaan ng motibo. Nawasan ni Rodney? Ha? Ano? Alin? Hired killer ng isang negosyante, ibinisto ang sarili. Nung karinig kami ng putok, inisip ko agad yung asawa ko dahil nag-iisa lang siya sa kwarto. May nareceive akong mail parcel na naglalaman ng isang sulat and written note. May sinasabi siya tungkol dito sa kasong ito. Ito ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok Tulfo. Patayin na yung anak ko. Ang mga tinablang hired killer, pati ang kanilang mastermind, gusto rin nilang ilaglag. Sa isang express sulat, misteryo nilang ibinuking ang kanilang gawain. Ang di nila alam, pinapadala pa lang nilang liham. Binibisto na sila ng kamera. Bago pa man nauso ang text at email, subok na ang pagpapadala ng sulat para maghatid ng mahalagang mensahe. Mula sa personal na liham hanggang sa mga bayarin, mapalokal man o internasyonal, tiyak itong makakarating sa kamay ng padadalhan. Pero sa kasong aming natutukan ngayong linggo, ultimo malapit na ebidensya sa krimen, kasama na rin sa door-to-door delivery. Mahigit isang buwan na nakalilipas mula ng paslangin ang 42 anyos na negosyanteng si Jose Martinez. Alas 2 ng umaga noong ika-13 ng Mayo, araw ng linggo. Matapos looban at pagnakawan sa kanilang bahay sa GSIS Hill Subdivision sa lungsod ng Caloocan. Iniwan na lang ang bangkay ng biktima na naliligo sa sariling dugo. Yung nangyari yung gabing yun, karinig kami ng putok. Inisip ko agad yung asawa ko dahil nag-iisa lang siya sa kwarto. Tapos nung may kumatok na sa kwarto namin, tumahimik ako. Tinakpan ko yung bibig ko. Kasi sabi ng pamangkin niya, ate, huwag ka na maingay, huwag ka na umiyak, baka marinig pa tayo nila. Nag-iwan din ng isang mensahe ang 4 na di pa nakikilalang salarin. Bakas dito ang galit at himutok sa biktimang si Joey at sa kapatid nitong kinilala sa pangalang Joji na kasalukuyang nasa ibang bansa. Sa takot na pamilya na isa na naman ang isunod sa kanila, minabuti na lang nilang huwag nang magbigay ng iba pang pahayag ukol sa kaso. Financial consultant sa family business na lending company si Joey. Malaki yan kasi milyon Isang bahay, kotse, yun yung kinukolateral. Kaya lang yung iba kasi doon, alahas. Kaya rin nababaon yung mga client niya, lumalaki yung pagkakautang dahil sa jewelry. Dahil malakihan ang kanilang ipinapautang, mahigpit ang patakaran niya sa negosyo. Kaya marami na rin daw siyang nakakabangga. Stricto siya sa business. Sobra. Yung nagagalit talaga yung asawa ko. Parang pinagmumura niya yung mga kliyente talaga na magbayad kayo pa. Sabi niya ibalik mo lang yung pera ng opisina.
Nitong mga nakaraang buwan, tila nagpahiwatig na si Joey ng pagkabahala. Ang sinabi niya lang sa akin, Han, pag may nangyari sa akin, huwag kong pababayan yung anak ko, hindi ka maghihiwalay, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Tinanong ko siya. Hindi siya sumasagot. Sabi niya, mahirap yung kalagayan ko ngayon. At dumating na nga ang araw na kanilang kinakatakutan. 3 tama ng bala ang tumapos sa buhay ni Joey. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa naturang crime scene. Pero nakapuslit na ang mga suspect gamit ang sasakyan mismo ng biktima. Ang insidente nito is robbery with homicide. During the conduct of the investigation, nakita natin na nakatali siya dito sa leg plus sa paa. At may gunshot wounds dahil din dun sa mga recovered nating mga empty shells. May nakita rin tayong isang message sinulat sa wall, bali painted yun. Joji Estapadora ka, hayop ka. Yun ang nakalagay. Pero ang mga salarin mukhang sanay sa malinis na trabaho. Ngunit ayon nga sa kasabihan, there is no perfect crime. Ang kasagutan sa krimen, mistulang express delivery na dumapo sa pintuan ng mga pulis 2 linggo matapos ang pangyayari. Sa liham, sinabing mga hired killers ang tumira kay Joey. Pero dahil di raw sila nabayaran, sila na mismo ang maglalaglag sa mastermind. May 24 nung may na-receive akong mail parcel na naglalaman ng isang sulat and written note. May sinasabi siya tungkol dito sa kasong ito na meron daw nag-utos sa kanila at sila daw ay hindi binayaran. Inimbestigahan na rin natin yan. At yung sinasabi nga niyang tao is one of the clients na itong biktima. Pero ito pwede rin naman nating sabihin diversionary tactics nila. Sinabi rin ng misteryosong letter sender na maging ang Facebook ng biktima, pinasok rin nila upang bala